Nagsimula ang pelikula sa magkasintahang Nick at Angie na naglakbay patungong London upang makita ang pamilya ni Nick at magdiwang ng Pasko kasama sila. Tila hindi masyadong nasasabik si Nick na makita ang kanyang pamilya, kaya sinubukan ni Angie na pasayahin siya. Pagdating nila, sinalubong sila ng ina ni Nick na si Beth na tila tuwang-tuwa na makita ang kanyang anak at ang kasintahan nito. Ipinakilala ni Nick si Angie sa kanyang lolo na magalang niyang binati, ngunit hindi man lang sumagot ang lolo. Ilang sandali pa, bumaba ang ama ni Nick na si Tony, ngunit sa halip na batiin ang kanyang anak, ang unang itinanong niya ay kung bakit hindi sila dinalaw ni Nick sa loob ng 3 taon. Sinubukan ni Angie na pakalmahin ang sitwasyon at ipinakilala ang sarili kay Tony, ngunit tila malamig din ang pakikitungo nito sa kanya. Di nagtagal, dumating din ang kapatid ni Nick na si Kate at ang kanyang asawang si Scott at masayang binati ang lahat. Buntis si Kate at sinabing nag-aalala siya dahil karamihan sa mga ospital ngayon ay puno ng mga dayuhang doktor. Nasaktan si Angie, na isang doktor at may lahing Indian, kaya agad na humingi ng tawad si Kate, sinabing hindi niya sinasadyang masaktan ito. Kalaunan, nagsimulang manood ng TV ang mga miyembro ng pamilya kung saan lumabas ang balita tungkol sa kamakailang pag-atake ng terorista. Nang makita ito, nagsimulang magsalita ang lolo at sinisi ang mga imigrante sa bansa na labis na nakasakit kay Angie. Sinabi ni Angie na mali siya, ngunit kahit si Kate ay pumanig sa kanyang lolo na humantong sa malaking pagtatalo sa pagitan ni Kate at ni Nick. Sa huli, hindi na nakatiis si Nick kaya tumakyat siya sa itaas kasama ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Beth sa nangyari at nagmakaawa sa kanya na huwag umalis, ngunit tiniyak sa kanya ni Nick na hindi niya kasalanan iyon at niyakap siya. Pagkatapos, sinabi ni Nick kay Angie na malalim na ang gabi kaya iminungkahi niya na gumising ng maaga at umalis ng tahimik. Sa ibang lugar, nakita natin ang lolo na nakatulog sa harap ng telebisyon na hindi nagtagal ay nagsimulang mag-aberya. Kinabukasan, paalis na sana sina Nick at Angie, ngunit nang subukan nilang buksan ang pinto, napansin nila na natatakpan nito ng kakaibang itim na bagay. Sinuri nila ang iba pang mga pinto at maging ang lahat ng mga bintana, ngunit lahat ng mga ito ay natatakpan ng kung anong bagay. Pagkatapos ay kumuha si Nick ng palakol at sinubukang basagin ito, ngunit hindi man lang ito nagasgas, at di nagtagal ay dumating din ang iba pang miyembro ng pamilya, nagtataka kung ano ang nangyayari. Sinuri nila ang buong bahay at napagtanto na ang lahat ay may mga harang at walang paraan upang makalabas. Nagteorya si Tony na maaaring may sakuna sa labas at ini-quarantine sila ng gobyerno para sa sarili nilang kaligtasan. Binuksan nila ang telebisyon at sa bawat channel, may lumabas na mensahe na nagtuturo sa pamilya na manatili sa loob ng bahay at maghintay ng karagdagang mga tagubilin. Pinag-iisipan ni Tony na malamang na ito ay isang emergency broadcast at nang tingnan nila ang kanilang mga cellphone at laptop, napagtanto nilang wala silang internet o signal. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Tony at sinabing ililigtas sila ng gobyerno, nagmungkahi na ipagdiwang nila ang Pasko tulad ng ibang araw. Kalaunan, kinausap niya ng pribado si Scott at hiniling dito na suportahan siya kung sakaling may mangyari, at bilang mga lalaki, minsan ay kailangan nilang gumawa ng mahihirap na desisyon. Kalaunan, nagtipon ng pamilya para kumain sa mesa nang magsimulang umubo si Angie at agad siyang inakusahan ni Kate na nahawaan. Pinatahimik ni Nick ang kanyang kapatid, ngunit muling gumawa ng mga racist na komento ang lolo na nagdulot ng isa pang pagtatalo sa pagitan nila. Gayunpaman, pinatahimik ni Tony ang lahat at sinimulang hiwain ang turkey nang biglang may lumabas na isa pang mensahe sa screen na nagbabala sa kanila na huwag kainin ng pagkain dahil kontaminado ito. Nang makita ito, inutusan ni Tony ang lahat na tumigil sa pagkain at itinapon ang lahat ng pagkain, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Nick na humantong sa pagtatalo. Samantala, tinawag ni Kate ang kanyang asawa na walang silbi habang ang kanyang ama ang namamahala, kaya nagpa siya si Scott na kumilos. Pinutol niya ang pagtatalo sa pagitan ni Nick at Tony at pagkatapos ay agresibong binatikos si Nick dahil sa hindi pakikinig sa kanyang ama. Ilang sandali pa, nagbago ang teksto sa TV na nagtuturo sa kanila na lahat ng bagay ay kontaminado, kaya dapat silang maligo gamit ang bleach. Sinunod ng lahat ang utos at pumunta sa mga banyo kung saan nilinis nila ang kanilang mga sarili. Maya-maya, muling nagtipon ng pamilya sa sala nang may ilang syringe na nahulog sa chimney, kasama ang isang mensahe sa TV na nagtuturo sa kanila na gamitin ang mga vaccination kit dahil sa kontaminasyon. Nagbabala si Angie na masamang ideya ito, iginiit na hindi nila alam kung anong laman nito, at lumilitaw na nagamit na ang mga syringe. Gayunpaman, tumanggi ang pamilya na makinig sa kanyang babala at sinimulang turukan ng kanilang mga sarili, kahit ang buntis na si Kate. Pagkatapos, pinilit ni Tony sina Nick at Angie na turukan din ang kanilang mga sarili at dahil wala nang ibang pagpipilian at ubili silang sumunod. Ngunit ilang sandali pa, nagdilim ang takbo ng mga pangyayari, bigla na lamang sumuka ang lolo ng itim na bagay at pagkatapos ay bumagsak ito at namatay sa sahig na ikinasindak ng lahat. Agad na sinisi ni Angie si Tony sa pagdulot nito dahil sa pagpilit sa kanila na turukan ng kanilang mga sarili, ngunit sinabi ni Tony na marahil ay hindi gumana ang bakunang ito sa kanyang ama dahil sa kanyang katandaan. Sumang-ayon din si Kate na nagmungkahi na ang bakuna ay maaaring nagdulot ng allergic reaction sa lolo dahil maayos naman ang iba.
Hindi nagtagal, nagpakita ang TV ng isa pang mensahe na nagsasabing kailangan nilang ibalik ang mga syringe sa butas sa pinto. Itinulak ni Scott ang mga syringe sa butas na nasa pagitan ng mga itim na cable, ngunit bigla siyang napaisip. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa butas habang humihingi ng tulong at sa isang nakakagulat na twist, pinuto ng cable ang kanyang daliri na nagunjok sa kanya na sumigaw sa takot. Sa ibang lugar, nakita natin sina Nick at Tony na binalot ang bangkay ng lolo at dito natin nalaman kung bakit napakalupit ni Tony. Lumalabas na noong bata pa siya, binubugbog siya ng kanyang ama dahil sa mga simpleng bagay, tulad ng pagnanais na pumunta sa banyo na sinasabing kayang pigilan ito ng isang tunay na lalaki. Naging emosyonal si Tony, ngunit hindi nagpadala sa negatibong pangyayari at bumalik agad sa sala. Doon, nagpakita ang TV ng isa pang mensahe na nagsasabing ang isa sa kanila ay nahawaan at dapat ihiwalay. Agad na inakusahan ni Kate si Angie dahil umubo ito kanina at ang iba pang miyembro ng pamilya ay pumanig din sa kanya. Nang marinig ito, nagalit si Nick at nagsimulang makipagtalo sa kanyang pamilya, ngunit lahat sila ay nagtulungan laban sa kanya. Kaya, para pakalmahin ang sitwasyon, pumayag si Angie na ikulong ang sarili sa ibang kwarto, na siyang kwarto pala kung saan naroon ang bangkay ng lolo. Pagkatapos ay nag-usap sina Nick at Angie sa pinto, kung saan sinabihan niya si Nick na subukang idiskonekta ang telebisyon at tingnan kung ano ang mangyayari. Dahil dito, bumaba si Nick kung saan pinatay niya ang TV na nakita ng kanyang kapatid at agad na tinawagan ng kanilang ama. Binuksan muli ni Tony ang TV na ngayon ay nagpapakita ng sunod-sunod na simbolo hanggang sa lumitaw ang isang babala na nagsasabing ang pagkaputo ng signal ay maaaring maglagay sa kanilang buhay sa panganib. Ikinagalit ito ni Kate kaya inutusan niya si Scott na bugbugin ang kanyang kapatid. Sinubukan ni Nick na tumakbo paakyat ngunit naabutan siya ni Scott at nagsimulang mag-away ang dalawa sa hagdan. Habang nagkakagulo, aksidenteng nabangga si Kate na nasa likuran nila dahilan para mahulog siya mula sa hagdan at nabali ang kanyang binti. Nang makita ito, nagtakbuhan ang lahat upang tulungan siya habang si Scott ay natigilan sa gulat at nang tumitig siya sa TV, sandaling nagpakita ito ng isang mensahe, nakikita kita. Nagsimulang magpanik sina Nick at Beth dahil nabali ang buto ni Kate sa binti at dumudugo siya ng husto. Si Angie lang ang doktor sa bahay pero nakakagulat na tumanggi si Tony na palabasin siya dahil nahawaan daw ito. Hindi nagpakita ng pag-aalala si Tony at sinabing pupunta siya sa kanyang study room at hiniling na huwag siyang istorbohin. Pagkaalis niya, napaiyak si Beth sa kanyang anak at nagmakaawa sa mga tao sa TV para humingi ng tulong pero wala siyang natanggap na sagot. Sinabi ni Scott kay Nick na napili na nila ang mga pangalan para sa kanilang sanggol, Louis kung lalaki at Ruby kung babae. Kalaunan, kinausap ni Nick si Angie sa pinto at sinabi sa kanya ang nangyayari kay Kate. Ipinaliwanag ni Angie na hindi na magtatagal ang buhay ni Kate kung hindi siya mabigyan ng agarang paggamot. Nagsawa na si Nick kaya sinubukan niyang maghanap ng labasan sa bahay pero walang nangyari. Kalaunan ay nakarating siya sa isang banyo kung saan sinimulan niyang basagin ng isang tubo para makahanap ng daan palabas. Nagawa niyang gumawa ng butas at inilabas niya ang kanyang cellphone na nasa stick habang naka-on ang camera para kunan ng nasa kabilang panig. Nang suriin ni Nick ang footage, nakita niya ang isang nilalang na may mga galamay na humahampas sa telepono habang sa loob ng sala, naglabas ng alerto ang TV na nagsasabing may lumabag sa perimeter. Nang marinig ang alerto, isinama ni Tony si Scott at hinanap si Nick na natagpuan nila sa banyo. Sinubukan ni Nick na ipakita ang video sa kanyang ama, ngunit hindi siya pinansin ni Tony at sinimulan siyang bugbugin ng matindi. Pagkatapos ay itinali ni Tony si Nick sa isang upuan habang may lumabas na isa pang mensahe sa TV na nag-uutos sa kanila na kumuha ng impormasyon mula sa sleeper agent. Inakala ni Tony na ang sarili niyang anak ang sleeper agent kaya sinimulan niya itong pahirapan para makakuha ng impormasyon. Maging si Scott ay natakot at sinubukang pigilan siya, ngunit tumanggi si Tony na makinig, kumuha ng pang-ipit at sinimulang hiwain ang kanyang anak. Sunod, naghanda si Tony na dukutin ang mata ng kanyang anak, ngunit sa huling sandali, naantala sila ng pagsigaw ni Beth. Nagmadali silang lahat para tingnan at nakakagulat na isiniwalat ni Beth na pumanaw na si Kate. Sa kabila ng malungkot na balita, hindi nagpakita ng gaanong reaksyon si Tony, kaya sinampal siya ni Beth ng malakas sa mukha at sinabi sa kanya na lagi siyang mapagmataas at kinamumuhian niya ito. Sa ibang lugar, nakakita si Angie ng TV sa kwarto at nang buksan niya ito, nakakita siya ng mga simbolo na katulad ng nasa kabilang TV kanina. Pagkatapos ay binuksan ni Angie ang telebisyon at may nakitang isang bagay na yumanig sa kanya. Di nagtagal, isa pang mensahe ang lumabas sa TV na nagsasabing ang quarantine ay na-activate sa room 1 at pagkatapos ay nagsimulang lumabas ang itim na usok mula sa mga cable. Inutusan din ito ang lahat ng nakaligtas na bumalik sa unang palapag. Mabilis na tumakbo si Nick paakyat upang iligtas ang kanyang kasintahan, ngunit nakakandado ang pinto. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ni Scott ang susi at nagawa ni Nick na mailabas ang kanyang kasintahan sa kwarto. Sa isa pang kwarto, nakulong ang kanyang ina habang nagiging makapal ang usok sa paligid niya at sinusunog siya. Desperadong sinubukan ni Nick na tulungan siya, ngunit huli na ang lahat.
Hinimok sila ni Beth na umalis at protektahan ang kanilang mga sarili bago sumabog ang kwarto at siya ay pumanaw. Sunod, ang mga natitirang nakaligtas ay nagtipon sa sala kung saan nagsimulang umatras ang itim na usok. Dahil sa pagkabigo ni Nick, tinanggal niya sa saksakan ng TV, ngunit nanatili itong nakabukas na nagpapakita ng ilang mensahe na nagsasabing, "Ako ay muling isinilang at ako ang nagdadala ng kaligtasan." Si Tony, na isang matinding mananampalataya, ay binigyang kahulugan ng telebisyon bilang si Hesukristo at nagsimulang matuwa at hiniling sa TV na bigyan siya ng sign. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang tiyan ni Kate at napagtanto ni Angie na buhay pa ang sanggol at maaari siyang magsagawa ng C-section para mailigtas ito. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Nick kung paano niya natagpuan ang isang TV sa kanyang silid, ngunit nang buksan niya ito, natuklasan niya ang isang puso sa loob na parang buhay na nilalang. Nang sandaling iyon, inutusan ng TV na magsakripisyo sila para sa bagong silang na sanggol at binanggit pa ang mga pangalang Ruby at Louis, dahilan para maging emotional si Scott. Pagkatapos sumamba sa TV, sinunggaban ni Tony at Scott si Nick para sa sakripisyo habang desperadong pinipigilan sila ni Angie. Sinabi niya kay Scott na ililigtas niya ang sanggol kung bibitawan niya si Nick at sa wakas ay sumuko si Scott. Sunod, nagpatuloy si Angie sa paggawa ng C-section habang patuloy na nag-aaway sina Nick at Tony na ikinabahala niya. Nagmakaawa siya kay Scott na pigilan si Tony kung gusto nitong protektahan ang kanyang sanggol, kaya nagmadali si Scott para makialam, ngunit sinaksak siya ni Tony hanggang sa mamatay gamit ang palakol. Sinimulan ni Tony na sakalin ng sarili niyang anak, kaya inatake siya ni Angie gamit ang isang bote na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Dahil buhay pa ito, inihulog ni Nick ang TV sa ulo ni Tony at tuluyan itong pinatay. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang banta dahil ilang sandali pa, ang nahulog TV ay kusang bumangon at isang kumpol ng mga cable ang nagsimulang lumitaw mula sa loob nito. Sumabog ang lahat ng mga bintana at ang parehong mga cable ay lumitaw sa buong bahay na pumulupot sa leeg ni Tony at lumabas sa kanyang bibig. Ang katawan ni Tony, na ngayon ay kontrolado na ng nilalang, ay lumapit kay Nick at hiniling na sambahin niya ito o haharap sa pagkalipol. Napagtanto ni Nick na hindi sila mapapatay ng nilalang dahil sila lamang ang nakaligtas at kailangan nito ng isang taong sasambahin ito. Pagkatapos ay winasak niya ang parang puso sa loob ng TV na nagdulot ng napakalaking pagsabog, ngunit wala itong nabago. Sunod, nakita natin na buhay pa ang nilalang at ginamit nito ang mga cable nito upang hulihin sina Nick at Angie at brutal na patayin sila. Ang katawan ni Tony, na kontrolado pa rin, ay itinaas ang TV at inilagay ito sa tabi ng katawan ni Kate. Tinupok ng mga cable ang katawan ni Kate, naiwan lamang ang kanyang kalansay at ang kanyang bagong silang na sanggol na nakakagulat na buhay pa. Pagkatapos ay nagpakita ang TV ng isa pang mensahe na nagsasabing, "Kumusta, Ruby, sambahin mo ako." Gayunpaman, malinaw na walang naiintindihan ng bagong silang na sanggol sa nangyayari. Nang matapos ang pelikula, umatras ang kamera upang ipakita ang malawak na kuha ng buong kapitbahayan na nagpapakita na ang lahat ng mga bahay ay inatake ng parehong mga nilalang. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.